Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Padre Gilbert. Dekada 70, Baler. Isa akong tagapaglingkod ng simbahan noong mga panahong iyon. Pinili kong manatiling magsilbi sa aming nayon bilang pari. Kalaunan, nadestino ako sa ibang nayon. Kasama ang kapatid kong si Paco. Nagtungo kami roon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kagustuhang tahimik na paglilingkod sa mga tao roon ay mababalot ng kababalaghan. Sigurado ko bang sasamahan mo ako sa nayon kung saan ako lilipat sa pagpapari pa ako? Mas liblib yun kumpara dito sa baryo natin ha. Oo naman po Kuya Gilbert. Alam niyo naman pong delikado ang mga ganoong lugar. Lalo na't baka may mga asong doon. Ayoko naman pong mapahamak kayo. Naku, ikaw talaga pa ako. Umantong na tayo sa ganitong edad wala pa ako nakakasalubong na aswang. Kaya nga tinanggihan ko rin yung gusto ni na nanay na maging albularyo at manunugis gaya ng mga ninuno natin. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ka sumunod sa yapak nila natural lang naman po yun Kuya Gilbert. Dahil nasa simbahan naman po kayo. Sayang naman po kasi mga tinuro sa akin noon ni na lolo't lola. Tsaka isa pa po, bago mawala si nanay at tatay, iniling nila sa akin na maging isang albularyo ako. Ngayon, pagbibigyan ko na lang po sila. Kaya pinag-aralan ko yung mga librong iniwan nila sa akin. Wala naman ako magagawa para pigilan ka. Dahil desisyon mo yan. At masaya ka riyan pa ako. Basta lagi mong ingatan sa sarili mo ha. Ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Oo naman po kuya no. Huwag po rin niyo akong alalahanin. Habang nababuhay rin po ako, hanggat kaya kong samahan at protektahan kayo gagawin ko po yun. Ay naku, ito talaga pa ako. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Mas may edad ako sa'yo kaya dapat ako ang nagpoprotekta sa'yo no. Hindi naman po dahil mas matanda kayo sa akin, hindi ko na po pwedeng protektahan kayo Kuya Gilbert. Magpasalamat na lang po kayo. Dahil bukod sa may pogi po kayong kapatid, hindi handa rin pong magtanggol sa inyo. Lalo na sa kapahamakan. O siya, sige na. Hindi na ako makikipagbangayan sa'yo. Mana ka lang din naman sa akin O sige na. Umuwi ka na sa bahay at bumalik ka lang dito sa simbahan bukas ng umaga ha. Para sabay na tayong tutungo sa baryong lilipatan ko. Sige po Kuya Gilbert. Mauna na po ako sa inyo ha. Tumango lang ako kay Paco. Kaya naglakad na siya paalis sa simbahan ng aming nayon kung saan ako ang nagpapari. Nang wala na siya, pumasok na rin ako sa simbahan para gawin ang mga bagay na nakasanayan ko. Nang sumunod na araw, maagang nagtungo si Paco sa simbahan. Inayos ko na ang mga kagamitang dadalhin ko at nang matapos, agad din kaming umalis para bumiyahe patungo sa baryo kung saan ako madidestino. Kuya, sana po mababait yung mga tao sa nayong pupuntahan natin, no? Sana wala pong mga aswang, gaya ng mga naririnig kong kwento tungkol sa mga liblib na baryo. Siguradong mababait sila pa ako. Huwag ka pa mag-isip na may mga aswang sa nayong yun. Pagkarating natin doon, hanapan muna kita ng bahay na pwede mong matirhan ha. Sige po Kuya Gilbert. Sana po may mahanap tayong malapit lang sa simbahan paglilingkuran ninyo, no? Sisikapin natin ang bagay na yon. Kung may magiging problema ka man sa baryong yun, sabihin mo agad sa akin ha. Papa Kuya Gilbert, huwag po ninyo ako masyadong isipin dun. Kaya ka naman po yung sarili ko Gaya po ng mga nakasanayan ko, tutulong din po ako sa simbahang paglilingkuran ninyo sa baryong yun. Sige, ikaw ang bahala. Mas mabuti nga rin may katuwang din ako roon. Napangiti lang sa akin si Paco. Sa kabutihang palad, nakarating kami roon at dumiretso na nga sa simbahan nila. Maliit lang yun, gayong liblib nga ang nasabing baryo. Medyo magkalayo ang mga kabahayan. Nang makapasok kami sa simbahan, sinalubong kami ng dalawang babae. Nang makalapit kami sa kanila, kinausap kaagad nila kami ni Paco. Magandang araw po sa inyong dalawa. Kayo po siguro ang bagong pari rito sa nayon namin. Maligayang pagdating po rito sa baryo namin, Padre. Tama po kayo. Ako po ang bagong pari dito sa baryo ninyo. Gilbert, yun ang pangalan ko. Kasama ko pala tong kapatid ko, si Paco. Ikinagagalak naming makilala kayong dalawa, Padre Gilbert, Paco. Ako si Perla at ito naman po ay si Veronica. Kami po ang kumakanta rito sa simbahan tuwing may misa. Magandang araw po sa inyo, Aling Perla, Veronica. Masaya po kaming makilala po kayo. Kung kasama po ninyo ang kapatid ko, Padre Gilbert,
Panigurado pong wala po siya matutuluyan, hindi po ba? Wala pa nga, Veronica. Kaya ngayong araw, hanapan ko muna siya ng matutuluyan. Nako, hindi na po kinakailangan maghanap pa, Padre Gilbert. May isang silid po sa bahay ko na po pwede kay Paco. 2 lang naman po kami ng anak kong makakasama niya, kaya kung nais po ninyo, sa bahay na po namin siya manuluyan. Ayos lang po ba yun sa inyo, Aling Perla? Oo naman po, Padre. Nasa likod ng simbahan lamang po ang bahay namin. Ayos lang ba yun sa'yo, Paco? Oo po, Aling Perla. Gusto ko nga po yun eh. Kung ganon, sumama ka na sa akin at nang maibaba mo na rin ang mga gamit mo sa bahay namin. Sige po. Ay, kuya, kasama po muna ako kay Aling Perla ha. Babalik na lang po ako kapag naayos ko na yung mga gamit ko ron. Huwag ka munang bumalik at magpahinga ka muna sa bahay ni na Aling Perla. Sige po, Kuya Gilbert. Naging maayos naman ang pananatili namin sa nayong yun at unti-unting nasasanay sa pamumuhay nila. Dahil malapit lang din ang bahay na tinutuluyan ni Paco sa simbahan, madalas siyang tumutulong sa amin ni na Aling Perla at Veronica. Hinahayaan ko na lang din ang kapatid ko, ngayong kita ko naman na masaya siya. Paco, mukhang napapansin ko napapalapit na kayo ni Veronica sa isa't isa. Uy, Kuya Gilbert. Huwag mo nga po ang bigyan ng mali siyang pagiging malapit namin ni Veronica. Magkaibigan lang po kaming dalawa. Naku, huwag kang magkaila sa akin pa ako. Wala namang masama kung magkakagusto ka kay Veronica eh. Abay maganda naman talaga siya. Tsaka isa pa, pareho naman kayong walang kasintahan. Ngay binata ka na. Kaya natural lang na makaramdam ka ng pag-ibig. Kuya naman eh. Magkaibigan lang nga po kami ni Veronica. Sige na, magkaibigan ako, magkaibigan. Ay, siya nga pala. Sinabi mo sa akin ng nakaraan na may mga nagpapagamot sa iyong mga taga rito sa nayon, di ba? Opo kuya. Marami pong pumupunta sa bahay ni Aling Perla para magpagamot sa akin. Nahihiya na nga po ako minsan eh. Pero sabi naman po ni Aling Perla, ayos lang naman daw sa kanya. Pati ng anak niya. Ngayon lang po kasi nagkaroon ng albularyo rito sa baryo nila kaya marami ang gustong magpagamot. Buti naman kung ganon. Dahil natutulungan mo rin ng mga tao rito sa baryong to. Sana lang magtuloy-tuloy ang ginagawa mong yan. Hayaan niyo po Kuya Gilbert. Habang nandito po tayo sa nayong to, hindi po ako magsasawa o magdadalawang isip na tumulong sa kanila. Mabait din po kasi sila eh. At tinatanggap nila tayo rito ng buong buo. Tama ka sa sinabi mong yan pa ako. Namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ng kapatid ko. Hindi ko rin nakalain na dahil sa pagsama niya sa akin sa nayong yon, malaki ang magiging papel ng aking kapatid sa mga taong nandoon. Napangiti naman ako dahil tama si nanay at tatay. Nalikas sa kapatid ko ang pagiging matulungin. Dumaan pa noon ng mga araw at payapa ang pananatili namin sa nayong yun. Hanggang sa isang gabi, nagulantang ako nang tawagin ako ni Veronica sa aking silid. Padre Gilbert, gising pa po ba kayo? Oo, Veronica. Gising pa ako. May problema ba? Bakit kinakabahan ka? Padre Gilbert, kailangan po namin ng tulong ninyo. May sinasapian po kasing isa sa mga taga-nayon eh. Kaya baka matulungan niyo po siya. Oo, sige, Veronica. Sandali lang ha. Lalabas ako ng silid ko. Napuntahan mo na ba si Paco? Naku, makakatulong din ang kapatid kong yon. Hindi pa po, Padre Gilbert eh. Inuna ko lang po kayong puntahan. Tapos pupuntahan ko na rin po siya pagkatapos ko po rito sa inyo. Sige. Samahan na lang kita ha. Sabay tayong pumunta sa bahay ng sinasabi mong taong sinasapian. Sige po, Padre Gilbert. Tara na po. Mabilis kaming naglakad ni Veronica patungo sa bahay ni Aling Perla. Nang nandoon na kami, sakto namang lumabas ang aking kapatid. Kaya lumapit kami sa kanya. Nangunot ka agad ang noo niya dahil sa pagtataka. Kuya, Veronica, anong ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Bakit parang nagmamadali kayong dalawa? Tinawag ko lang si Padre Gilbert sa simbahan dahil may hindi magandang nangyari sa isang kanayon namin. Bakit? Ano ba nangyari, Veronica? May isa kasing kanayon kaming sinasapian, kaya kailangan niya ng tulong. Nagkakagulo na nga rin doon kanina pag-alis ko. Kaya nagmamadali na akong pinuntahan si Padre Gilbert. Kaya pala hindi ako makatulog kahit anong pilit ko eh. Naramdaman ko rin may kakaiba na simoy ng hangin. Hindi nga ako nagkamali na may hindi magandang nangyayari. Paco, sumama ka na muna sa amin ha. Alam ko malaki may tutulong mo kung sakali at may kakayahan ka sa panggagamot eh. Oo nga pa ako. Bilisan na natin. At baka kung ano nang nangyari sa mga taong yun eh.
Okay, sige po kuya. Veronica, sandali lang ha. Kukunin ko yung mga gamit ko sa panggagamot. Alis tayo pagkabalik ko. Ilang sandali ang nakalipas ay lumabas din kaagad si Paco. Dahil doon, nagmadali na kaming tumungo sa bahay ng kanayon ni na Veronica na sinasapian. Nang makarating kami roon, napansin kaagad namin maraming tao sa bahay na iyon. Lumapit kami roon at pinasok naman kami ng may-ari ng bahay. Tinanong din namin kung anong nangyayari sa anak niya at napag-alaman naming galing pala sa gubat ang binatilyo at pag-uwi sa bahay nila ay nag-iba na ng kilos. Hanggang sa nagwawala habang nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Huwag po tayong mataranta. Kumalma lang po tayong lahat dahil yun ang kailangan natin sa ngayon. Hayaan niyo pong gamutin ng aking kapatid ang binatilyong ito. Paco, ikaw na bahala sa kanya ha. May hinala akong kakaibang nangyari sa binatilyong yan. Sige po kuya, ako na pong bahala sa kanya. Hayanin niyo akong tawasin siya nang sa gayon. Malaman natin kung anong nangyayari sa kanya. Sabihin niyo lang sa amin kung ano magagawa namin para tulungan ka, Paco, ha? Sige Veronica. Nagsimula ng kapatid ko roon sa pagtatawa sa binatilyong sinasabihan. Napapatingin lang kami sa kanya, gayong napakaseryoso ng kanyang mukha. Pasulyap-sulyap lang din ako noon sa laman ng palanggana kung saan niya inilalagay ang natutunaw na kandila. Ilang sandali, napansin naming may namuong imahe roon. Kaagad na nagbulong-bulungan ng mga tao at natahimik nang magsalita si Paco. Talagang sinasabihan nga po talaga ang binatilyong to. Pero bukod pa ron, may iba pang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ano naman yun, Paco? Sabihin mo sa amin nang gayon ay malaman din namin kung bakit nagkakaganyan siya. Niyanggaw din ang binatilyong yan, Veronica. Marahil, dahil nagpunta siya sa gubat kaya nagawa siya niyang gawin ng aswang. Tingnan ninyo na buong imahe dito sa batya, oh. Hindi ako pwede magkamali na isang matandang aswang ang nanghawa sa kanya. Di kung ganun pa ako, anong gagawin natin sa binatilyong yan? Teka, may pag-asa pa bang mawala ang pagiging aswang niya? Nagabating ko po siya, Kuya Gilbert. Yun lang po sa ngayon ang magagawa ko para sa binatilyong to eh. Malaki ang tsansang babalik siya sa normal. At hindi magiging aswang kapag hindi siya nakatingin ng karne o dugo ng tao o hayop. Para magawa yun, sa tuwing sasapit ng gabi, kailangan siyang igapos. Nang sa yun, hindi siya makalabas ng bahay. Hindi makapaniwala ang ina ng binatilyo, pero sumang-ayon siya sa sinabi ng aking kapatid. Sinubukan pa niyang kausapin ang lalaki, pero hindi ito nagsalita, kaya wala rin siyang nakuhang impormasyon sa kung sino mang sumasabi sa kanya. Nangako naman si Paco na tutulungan ng taong iyon hanggang sa gumaling siya at bumalik sa normal. Sinimulan nga niya ng gabing iyon at nang kumalma ang binatilyo at natulog, nagpasalamat ang ina ng malaki sa kapatid ko. Dahil maayos na roon, nagpasya na rin kaming umalis. Oh, Paco, ayos ka lang ba? Oo nga, Paco. Mukhang ang lalim ng iniisip mo ngayon, ah. May problema ka ba? Yung totoo niyan, Kuya, Veronica. Hindi ko nasabi sa inyo kanina ang tungkol sa aswang na sumapit ng hawa sa binatilyong yun eh. Oh, ano bang tungkol sa nilalang na yun, Paco? Kuya, may hinala po ako na hindi lang basta-basta nilalang ang may kagagawan yun. Inaramdaman ko pang malakas po ang aswang na yun. Pero nagawa ko siyang mapaalis sa pagkakasapi niya sa binatilyo. Oh, gano'n naman pala Paco eh. Ano namang kinakabahala mo ngayon? Hindi imposibleng maulit ang pagsapi niya sa taong yun, Kuya. Kaya binabalak ko sanang hanapin at alamin kung saan ang pinagkukutahan ng aswang na may gawa nun. Baka hindi naman binatilyo niya ng mga biktima niya. Uy, pero napakadelikado naman ang gagawin mo, Paco. Pwede ka mapahamak dahil dun eh. Lalo na hindi kita masasamahan dahil hindi ako pwedeng umalis sa simbahan. Alam ko pong delikado ang binabalak kong gawin, Kuya Gilbert. Pero hindi na po natin dapat hintayin na may masama pang mangyari rito sa nayon bago ko kumilos. Ayaw kong humantong sa sitwasyong mapapahamak ang mga tao dito sa nayong to. Lalo na alam kong may magagawa rin ako para pigilan yun. Inaintindihan naman kita sa gusto mong makatulong. Pero nababahala rin ako sa kaligtasan mo, Paco. Basta wag na po ninyo akong lalahanin, Kuya. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Pwede ko pong samahan si Paco sa paghahanap sa pinagkukutaan ng mga aswang, Padre Gilbert. Paco, ayos lang ba sa'yo? Ako ang makakasama mo? Hindi mo naman kailangang samahan ako, Veronica. Ngayon ko rin mapahamak ka. Kaya mas mabuti na rin may iwan ka na rito. Kayo na muna ni Kuya Gilbert ang bahala sa nayon ninyo ha, habang wala ako. Igagawa ko ng gamot ang binatilyo na sa gayon eh, kahit wala ako. May papainom kayo sa kanya. Sige, Paco.
Kung yan ang gusto mong mangyari, hindi na ako mamimili pa. Basta mag-iingat ka ah. Oo, Veronica. Ibabalik naman ako agad rito eh. Basta huwag na kayo mag-alala sa akin ni Kuya Gilbert. Napangiti lang kaming dalawa ni Veronica sa sinabi ng kapatid ko. Nang makauwi kaming tatlo, kaagad din naman ako nagpahinga sa aking silid. Kinaumagahan, nagtungo sa simbahan si Paco at kinausap niya ako. Kuya, ngayon po ako aalis para hanapin ang pinapukutahan ng aswang ha. Habang wala po ako rito, ingatan po ninyo ang sarili ninyo. Kayo rin po muna ang bahala kay Veronica ha. Sige Paco, huwag mo kaming nalalahanin. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo at bumalik ka kaagad dito. Opo kuya, nasahan po ninyo makakauwi po ako rito na hindi po ako napapahamak. Sige Paco, nasaan ko yan ha? Padre Gilbert, nabalitaan ko pong nangyari kahapon. Paco, bakit may mga dala kang gamit? Aalis ka ba? Oo po Aling Perla. Hanapin ko po kung saan posibleng nagkukuta yung aswang na may gawa sa binatilyong yun. May posibilidad po kasing mga seksyon ng kasamaan dito sa Nayaninggay at maging sa mga karatig baryo. Kaya ngayon pa lang po, bala ko na pong pigilan yun. Tama ka naman sa sinabi mo, iho. Noon pa man talaga may mga kumakalat ng kwento-kwento tungkol sa mga nilalang na yon. Pero wala namang nananalasa kaya inakala namin mga taga rito na hindi rin totoo ang tungkol sa kanila. Pero ngayon po parang nagsisimula na rin silang magparamdam. Kaya bago pa lumalang pwede nilang gawin sa mga kanayunan, dapat na po sila mapigilan. Oo, iho. Kung ganun, mag-iingat ka sa pag-alis mo. Naway gabayan ka ng nasa itaas sa gagawin mong yon. No, ipagdarasal namin na sana maging maayos ang paglalakbay mo Paco ha? Salamat po sa inyo, Aling Perla. Kuya, sige po, alis na po ako. Mag-ingat din po kayo lahat dito ha. Tinanguan na lang namin ni Aling Perla si Paco at tinanaw habang naglalakad dito palayo hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Sakto namang dumating si Veronica at hinanap si Paco. Sinabi namin sa kanya na umalis na ang kapatid ko, kaya nakita ko ang lungkot at pagkabahala sa mukha niya. Nang iwan kami ni Aling Perla, kinausap ko siya. Veronica, alam kong may gusto ka sa kapatid ko. Halata po bang may gusto ako sa kanya, Padre Gilbert? Unang beses ko pa lang po kasi siyang nakita. Nagustuhan ko na po siya eh. Mabait at matulungin pong tao si Paco. Ay, tama kasi sinabi mong mabait at matulungin siya. Simula pa ng bata kami, ganun na talaga ang ugali niya. Abay kung ako lang nahalata akong gusto mo siya, Veronica. Ewan ko lang sa kapatid kong yun. Kayong dalawa talaga? Kaya hindi ko po maiwasang mag-alala sa kanya, Padre Gilbert. Hindi man lang po ako nakapagpaalam bago siya umalis. Huwag kang mag-alala sa kanya. Sigurado akong hindi niya pababayaan ang sarili niya. Magtiwala lang tayo sa kanya, Veronica. Sige po, Padre. Maiwan ko na po muna kayo. No, sige, Veronica. Napangiti na lang ako nang maglakad na si Veronica paalis. Habang wala si Paco sa nayon, wala namang nangyaring kakaiba. Tahimik pa rin ang paligid kapag sumasapit ang gabi, gaya ng ibiniling niya. Si Veronica na ang nag-asikaso sa binatilyong ginagamot niya. Hanggang sa isang gabi, hindi ako mapakali at hindi makatulog sa hindi malamang dahilan. Lumabas ako ng aking silid para magpahangin sa labas ng simbahan. Saktong nakalabas ako, sumalubong sa akin si Veronica na halatang natataranta. Padre Gilbert! Padre Gilbert! Anong problema, Veronica? Padre Gilbert! May mga aswang pong nananalasa sa nayon. Natatakot na po ang ibang mga tao sa kanila. Teka, nasaan ang mga asok na yun? Punta natin sila. Nasa ngayon maitaboy natin ang mga nilalag na yun dito sa nayon. Pero paano po natin gagawin yun, Padre Gilbert? Wala po tayong laban sa kanila. Sige, ako na bahala sa mga asong na yun, Veronica. Kakausapin natin ang mga tao rito na makipaglaban o tumulong na itaboy sila, ha? Hindi tayo dapat matakot. Sige po, Padre. Sumunod po kayo sa akin at dadaling ko po kayo kung nasa ng mga aswang na yon. O sige, Veronica. Tara na! Opo. Mabilis kaming tumakbo ni Veronica papunta sa bahagi ng nayon kung saan ang mga aswang. Pagdating namin doon, may mga taga-nayon silang pinaliligiran. Nakaramdam ako ng pagkabahala, pero mas pinili kong tapangan ang aking loob. Nang tuluyang kaming makalapit sa mga nilalang, hindi na ako nagdalawang isip na sitahin sila. Hoy mga aswang! Tigilan ninyo ang mga taong yan!
At ako ang harapin ninyo! Veronica, kapag sumugod sila rito sa gawin natin, tumakbo ka ha at tulungan mo ang mga kanayon mo. Ako nang harap sa mga nilalang na yan. Sigurado po ba kayo sa bagay na yun, Padre? Naku, Veronica, unahin mo ang mga taong yon. Kaya ko na ang sarili ko. Sige po, Padre Gilbert. Ako na pong bahala sa kanila. Mag-ingat po kayo, ah! Napaantada na lang ako ng mga sandaling iyon at humingi ng gabay sa Diyos. Ilang sandali pa, mabilis na tumakbo sa kinaroroonan namin ni Veronica ang 5 aswang. Dahil wala akong dalang armas na panlaban sa kanila, inisip kong mano-manong makikipaglaban ako. Napailing pa ako dahil hindi ko inaasahan na mapapalaban at magagamit ko ang mga natutunan ko noon kina lolo at lola namin ni Paco. Padre! Ayan na ba ang mga aswang? Hindi na po sila mapipigilan sa paglapit nila rito sa atin! Huwag ka matakot, Veronica. Kapag nakalapit na sila, tumakbo ka kagad patungo sa mga taong yun, ha? Ilayo mo sila rito. Sige po, makakaasa po kayong gagawin ko ang bagay na yon. Babalikan ko po kayo kaagad! Nang tuluyang makalapit sa amin ng 5 aswang, mabilis na tumakbo si Veronica patungo sa mga kanayon niya. Ako naman ay nagpahabol sa mga aswang na iyon. Nagawa nila akong paligiran, kaya wala na akong nagawa kung hindi harapin sila. Napatingin ako kina Veronica at sa mga taong kasama niya at naibsan ang pangamba ko dahil ligtas na sila. Nagsimula namang sumugod sa akin ang mga aswang, kaya napapaiwas na ako sa kanila. Nasa ganoong sitwasyon ako nang marinig ko ang boses ng aking kapatid. Hoy! Makampo na kadiliman! Bago! Ako na lalaban sa mga nilalang na to, kuya! Huwag na po kayong mag-alala! Dahil nandito na po ako! Hindi pa man ako nakapagsalita, mabilis niyang sinugod ang 5 aswang. Nababahala naman ako para sa kanya, kaya sinubukan kong maghanap ng bagay na pwede kong magamit sa pakikipaglaban. Napalingon na lang ako sa kapatid ko noon dahil napasigaw siya. Inakala kong nasaktan siya, pero ganoon na lang ang gulat ko nang magawa niyang mapatumba ang 2 mga aswang na kalaban niya. Ilang sandali pa, dumating si Veronica kasama ang ibang mga kanayon nila at may dalang mga itak ang mga ito. Ayos lang po ba kayo, Padre Gilbert? Oh, Veronica, mabuti na lang. Dumating kagad si Paco kaya siya na nakipaglaban sa mga aswang. Hindi po natin siya pwedeng hayaang mag-isa lang na labanan ng mga nilalang na yun. Mga kasama, tulungan natin si Paco na lumaban sa mga aswang! Tumangulang din ako kay Veronica. Sabay-sabay na kaming sumugod noon sa mga aswang. Kinuha ko naman ang binigay niyang itak sa akin para na rin sa proteksyon. Nagulat si Paco nang makalapit kami sa kanila at pinagtulungang atakihin ang mga aswang. Kalaunan, dahil sa ginawa namin, nagawang bakas lang ng kapatid ko at ng mga tao roon ang mga nilalang na yun. Pinasikaso din nila ang mga bangkay na mga ito at sinunog. Mabuti na lang at nakabalik ka na, Paco! Nag-alala ako ng gusto sa'yo! Veronica! Pasensya ka na, Paco. Nadala lang ako ng pagkabahalang naramdaman ko eh. Ayos lang yung Veronica. Kayong dalawa talaga. Masyado na kayong halata eh. Ay, naku, mabuti na lang tapos na ang laban ng mga aswang na yon. At nasunog na rin ang mga bangkay nila. Hindi naman sila nakaibig at tumango na lang sa akin. Kinamusta niya ang binatilyong ginamot niya. Sinabi naman ni Veronica na kahit papano ay tumatalab ang gamot na ginawa niya para sa taong iyon. Ibinalita din sa amin ni Paco ang mga nalaman niya. Nakinig lang din ang mga taga-nayon sa mga sinabi niya. Kuya, Veronica, tama nga hinala kong hindi basta-basta aswang lang ang sumapi at nanghawa sa binatilyong yun. Anong ibig mong sabihin, Paco? Pinapag-alaman kong isang burang ang may gawa niyo sa kanya. Ang nilalang na yun din ang nag-utos sa mga alagad niya na manalasa sa baryong to at maging sa mga karating na yun. Nagsisimula na talaga sila maghasik ng kanilang kasamaan. Paano mo naman nalaman ng tungkol sa bagay na yun, Paco? Habang naglalakbay po ako, kuya, may nakilala akong isang matandang lalaki. Napag-usapan namin ng tungkol sa mga aswang. May sinabi niya sa akin ng tungkol sa burang. May binigkas din siya sa akin tungkol sa isang patalim na nakakapas lang sa mga burang eh. Isang matandang babae ang may-ari nun. Nalaman ko rin kung saan ang kanilang pinagkukutahan. Magandang balita yan, Paco. Ano na ngayon ang binabalak mong gawin? Magsisimula ng manalasa mga aswang na yun kaya hindi malamang sa mga susunod na araw eh. Mas lalala pa ang gagawin nila. Dapat silang paligiran at puksain.
Kaya pupunta ako sa kuta nila. Tsaka harapin sila. Kailangan may magtanggol sa mga tao sa nayong to. Bago pa man maging huli ang lahat. Pero, napakadelikado ang gagawin mo, Pako. Kung ako lang, hindi ko gustong gawin mga bagay na yun eh. Ayoko talagang mapahamak ka. No ba, hindi mangyari ang iniisip mo, Veronica? Ayaw ko rin maging malalapang sitwasyon natin sa mga aswang na yun eh. Kapag inayaan natin sila. Hindi ko gusto malagay sa panganib ang buhay mo. Ni Kuya Gilbert at ng mga taga rito sa nayon ninyo. Natahimik naman si Veronica sa sinabi ni Paco sa kanya. Hindi rin ako nakaimik noon dahil alam kong kahit anong gawin ko ay hindi ko siya mapipigilan sa kagustuhan niya. Dahil doon, nagdesisyon na rin ako. May punto rin naman ang lahat ng sinabi mo, Paco. Alam kong hindi na mababago ang isip mo. Hinayaan kitang umalis na mag-isa para alamin ang lahat ng yon. Kaya sa pagkakataong to, hindi na mahuulit pa yon. Sasama ako sa'yo para harapin ang mga aswang na yon, Paco. Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo, Kuya Gilbert? Oo naman, Paco. May tama ka naman eh. Kapag hinayaan natin ang mga aswang na yon at walang naging matapang para harapin at buksain sila, abay magpapatuloy ang kasamaan nila. Kung ganun, Pako, Padre Gilbert, sasama po ako sa inyo. Gaya po ninyo, ipagtatanggol ko ang mga kanayin ko sa mga aswang na yon. Sige, Veronica. Kung yun ang gusto mo, hindi na kami tatanggi ni Kuya Gilbert na sumama ka. Sumang-ayon na lang din ako sa sinabi ni Paco kay Veronica. Nang gabing yun din mismo, nagpaalam kami sa mga tao roon. Dala ang mga patalim namin at iba pang gamit sa pakikipaglaban. Nagsimula kami maglakbay patungo sa kuta ng mga aswang na sinasabi ni Paco. Pako, sigurado ka bang totoo ang sinasabi ng mga taong nakausap mo tungkol sa mga aswang na yon? Oo naman, Veronica. Sa tingin ko, hindi naman siya nagsisinungaling. At saka isa pa, mararamdaman ko naman kapag may kakaiba sa taong kausap. Ang sabi kasi ng lola ko noon, ang mga aswang ay mapanlin lang. Kaya naisip kong baka aswang ang napagtanungan mo. At baka patibong niya lang din yun. Huwag ka mabahala, Veronica. Kung aswang ang taong yun, sana naramdaman ko ang enerhiya niya. Pero walang kakaiba sa kanya, kaya marahil isa lang din siyang karaniwang tao. Sa bagay. Natahimik na kaming tatlo pagkatapos niyon. Itinoon na lang din namin ang buong atensyon namin sa daan. Naging alerto kami, lalo na ang daang tinatahak namin ay patungo sa gubat. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapatanong kay Paco tungkol sa aswang na sinasabi niya. Uy, Paco, di ba't sinabi mo may isang malakas na aswang na pwede nating makalaban? Opo, Kuya Gilbert. Isang burang. May anyo ng pinaghalong tao, paniki, tsaka demonyo. Isang sinaurang uri ng wakwak yun na kinikilalang pinakamataas sa kanilang mga kauri. Dahil puro ang kanilang bertod eh. Unang lahi ng mga aswang na nilikha ng mga bangkilan. Kung ganun, may posibilidad na mahirapan tayong kalabanin sila dahil malakas sila. May posibilidad na mahirapan tayo sa kanila, Veronica. Pero hindi ibig sabihin nun. Panghihinayang kagad tayo ng loob. Alam ko makakaya natin silang labanan kapag nagtulungan tayong tatlo. Tama si Paco, Veronica. Manalig tayo sa Diyos at mapapagtagumpayan natin ang labanang ito. Alam kong hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari. Sige po, Padre Gilbert. Umaasa akong kakayanin talaga natin ang labang ito, Pako. Para sa mga kanayin ko, gagawin ko din ang makakaya ko. Tama yan, Veronica. Bukod sa tiwala sa itaas, kailangan din nating pagkatiwalaan ng mga sarili natin. Napatango na lang si Veronica noon at kahit papano ay wala nang pangambang makikita sa mukha niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad naming tatlo hanggang sa nakarating nga kami sa gubat. Nakiramdam noon si Paco kung may kakaiba roon. Nang sabihin niyang wala siyang nararamdamang panganib, dumiretso na kaming tatlo. Naging handa lang din kami sa mga posibleng mangyari. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang may marinig kaming mga ingay. Huminto muna kayo, Kuya Gilbert. Veronica, pagaspas yan ng pakpak. Kaya baka may umaligid sa ating tatlo. Maging alerto kayo, ha? Tama ka, Pako. Pagaspas nga yan ang pakpak. Hindi kaya aswang na ang may kagaguhan yan? Posible nga yung iniisip mo, Veronica. Yung mabuti pa, sundan natin ang ingay na yan. Alamin natin kung saan yan nagmumula. Nang sabihin malaman natin kung ano ba talaga lumilikha niyan. Sumunod kayo sa akin. Sige Paco, magdahan-dahan lang tayo ng paglalakad ha. Baka makagawa tayo ng ingay eh. Baka magulat na lang tayong may sumugod sa atin dahil doon. Sige po, Kuya Gilbert. Nagdahan
Dahan-dahan nga kaming tatlo sa paglalakad habang tinutunton ang pinagmumulan ng pagaspas ng pakpak. Habang papalapit kami sa isang malaking puno, mas lumakas ang ingay. Dahil doon, medyo kinilabutan ako. Nang marating na namin ang malaking puno roon, napatingala kaming tatlo. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil sa nakita namin. Mukhang naglalakihang paniki yan ah. At dito ang kanilang tahanan. Oo nga, Veronica. Ngayon ako nakakita ng ganyang kalaking paniki ah. Teka. Nawala ng ingay na naririnig natin kanina. Marahil ang mga hayop na itong may gawa nun. Siguro nga po, kuya. Teka, sandali. Nakaamoy ba din yung pasangsang na sangyo ng hangin? Alam kong posibleng ihi ng mga paniki na amoy ko pero iba talaga eh. Oo nga pa ako, no? Hindi ko rin talaga maintindihan ang amoy eh. Napatakip na kaming tatlo noon ng mga ilong namin dahil sa hindi kaaya-ayang samyo ng hangin sa bahaging iyon ng gubat. Hahakbang pa sana ako paalis doon pero nagulat ako nang may maramdaman ako sa aking paa. Inilawan naman namin iyon at nagtaka kami dahil sa nakita namin. Mukhang malapot na likidong ito isa rin sa dahilan kung bakit may mabahong amoy sa lugar na to. Oo nga pa ako. Ano naman kayang malapot na likidong yan ha? Kung hindi ako nagkakamali, posibleng laway nga to. May mga nakita rin akong ganito nung bata pa ako eh. At nabubuhay pa si Lolo. Nasa ganoong sitwasyon kaming tatlo nang biglang umingay ang mga naglalakihang paniking nandoon. Napatakip kami ng tainga at mabilis na umalis sa lugar na iyon. Nang makalayo kami ay naging tahimik na ulit ang paligid. Baka nabulabog natin sila. Kaya nag-iingay sila. Ngayon, wala na tayo ron. Natahimik na sila. Ay siguro nga, Veronica. Hindi kaya talaga ng burang ang mga paniking yun pa ako. Hindi ko nga rin po alam, Kuya Gilbert eh. Pwedeng oo, pwede rin namang hindi. Pero kung sakaling mga alagad nga sila ng mga burang, mas maiging hayaan na lang natin sila. Mas mabuti na rin nakaalis tayo roon. Magpapatuloy na lang tayo sa paglalakad natin. Nasa gayon, makita at marating natin ang kuta ng mga aswang. Ay naku, mas mabuti pa kang yun na lang ang gagawin natin. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin nang may marinig kaming pagaspas ng mga pakpak. Walang ano-ano, may tatlong naglalakihang paniki na lumapag sa aming madaraanan. Nagtaka kami hanggang sa nang mapatingin sila sa amin, pansin kaagad namin ang nagbabaga nilang mga mata at mga pangil. Mga aswang ang mga nilalang na yan, Paco. Padre Gilbert, marahil sila ang mga burang na tinutukoy na matandang na pagtanungan mo, Paco. Hindi ka nga nagkamali sa bagay ni Veronica. Marahil nalaman na ng mga aswang na balak natin pasukin ang putahan nila. Umanda na lang tayo. Mukhang dito pa lang, mapapalaban na tayong tatlo eh. Ayun na sila pa ako! Nakaramdam ako ng pangamba dahil sa pagdating ng mga nilalang na yon. Hindi nila inialis ang pagtitig nila sa amin ng matalim na parang pinag-aaralan kaming tatlo. Ilang sandali pa, ipinagaspas nila ang kanilang mga pakpak kaya inihanda na namin ang mga sarili namin para sa pagsugod nila. Wala nang atrasan to, Veronica. Kuya Gilbert, kailangan natin labanan ng mga aswang na yan. Hindi ko man naramdaman kakaibang lakas sa kanilang tatlo. Pero hindi tayo dapat magpakampante. Anong ibig mong sabihin, Paco? Marahil, wala sa kanila ang burang na hinahanap natin eh. Nagulat ako sa sinabi ni Paco. Napaisip din ako na kung wala nga sa kanila ang nilalang na hinahanap namin, marahil ay marami pa kaming makakasagupang kagaya nila. Nagsiangilan naman ang mga asong na yon at walang ano-ano, sumugod sila sa amin. Pasugod na sila rito sa atin! O kung gano'n, labanan na natin sila! Tayo na! Sulabukan natin sila! Wala na rin kaming nagawa noon kung hindi sumunod sa aking kapatid na nauna ng sumugod sa mga nilalang. Nang makalapit kami sa mga aswang na yon, gamit ang mga batalin na dala namin, ay nilabanan namin sila. Dahil tatlo lang sila, tig-iisa kami ng kalaban. Nang atakihin ako ng katapat kong aswang, mabilis ko siyang iniwasan. Galit naman siya sa akin, kaya muli niya akong sinugod. Hindi naman ako nagpatalo sa kanya, at nang akmang kakalmutin niya ako, mabilis kong itinabig ang kamay niya. Hindi ko aya mapasangin niyo ako o masugatan man lang! Kuya! Kung hindi po ninyo kaya pasangin ang kalaban ninyo, ako na pong bahalang tumapos sa kanya! Puruan na lang po ninyo siya! Sige pa ako! Yun ang gagawin ko! Alam ng kapatid ko na nagdadalawang isip akong pumatay kahit ng mga nilalang na yun. Dahil roon,
ay sinunod ko na lang ang sinabi niya. Nang muli akong atakihin ng kalaban ko, sinubukan kong tagain ang kanyang tiyan. Dahil mabilis ang pagkilos niya, nailagan niya iyon. Pero hindi ako susuko hanggang sa nagawa ko nga siyang matamaan. Nagalit sa akin ang aswang na iyon at bahagya siyang lumipad at sinugod ako. Hindi! Mukhang balak ng aswang na yun na dagitin ako! Kailangan ko siyang iwasan! Huwag po kayong magalala, Kuya Gilbert! Ako na pong bahala sa kanya! Akmang dadapa na sana ako noon para hindi ako mailipad ng aswang. Pero nagulat ako nang mabilis na tumakbo si Paco para habulin ang nilalang. Walang ano-ano ay tinalunan niya ang aswang kaya medyo nawalan ito ng balanse nang magawa niyang sakyan sa likuran. Ako, mag-iingat ka! Baka mapahamak ka sa ginagawa mong yan! Hindi mangyayari yun! Gaya ng kasama mo, papaslangin din kita! Pagsabi ni Paco ng mga katagang yun, mabilis niyang ginilitan ang leeg ng aswang gamit ang kanyang patalim. Noon ko lang din napansin ang nagawa niyang paslangin ang naging kalaban niya. Dahil sa nagawa ni Paco, nawalan ng balanse ang aswang dahil tinaga niya rin ito sa likuran. Mabilis silang bumagsak at nabuwal sa lupa. Mabuti na lang at nakatayo kaagad ang kapatid ko. Paslangin mo na siya, Paco! Yun talaga ang gagawin ko! Tapos ka na ngayog ka! Nanlaki ang mga mata ko noon dahil hindi ako makapaniwala sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng kapatid ko. Noon ko lang din kasi siya nakitang napakaseryoso ang mukha. Nang makalapit siya sa aswang na yon, hindi na siya nag-aksaya ng oras at inundayan niya ito ng pagtaga sa bandang tiyan. Napaungol ang nilalang hanggang sa humugot na lang ito ng malalim na hininga at nawalan ng buhay. Paco! Si Veronica! Tulungan mo siya! Apo, Kuya! Ako na pong bahala sa kanya! Kaagad na tumakbo si Paco malapit kay Veronica na patuloy na nakikipaglaban sa aswang. Tinulungan niya ang dalaga at siya na rin ang tumapos sa buhay ng kalaban. Ganoon na lang ang tuwang naramdaman ko dahil napas lang ni Paco ang 3 aswang na sumugod sa amin. Inaakala namin na makakapagpatuloy na kami sa paglalakbay pero bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na mga pag-agil. Hindi maganda to! Mukhang may mga aswang pang papalapit dito sa atin! Oo nga, pero huwag kayong mag-alala. Kahit ilan pa silang makatapat natin dito, hindi natin sila atrasan. Uubusin natin ang mga salot na yun. Sangayon ako, Sir Paco. Kapag marami tayong makakalaban, wala rin ako magagawa kung hindi ang mabaslang. Alam kong kasalanan yun pero ihihingi ko na lang ng tawad sa itaas. Kasalanan po ang pumatay, Kuya. Kung ang papaslangin ay ang inosente tulang pagkakasala. Pero kung gaya ng aswang na yun, para sa akin, hindi na po yun dapat isipin pa. May bahagi sa akin na sumasang-ayon sa sinabi ng kapatid ko. Nasa ganoong sitwasyon kami nang muli kaming makarinig ng mga pag-angil sa paligid na bigla rin namang nawala. Nagkaroon din ng mga kaluskos at pagyabag na tila papalapit sa amin. Kaya naghanda kaming 3. Inisip naming aswang ang tatambad sa amin. Pero nagulat kami nang makita ang isang matandang babae. Sandali lang! Huwag niyo siyang sugurin! Hindi siya kalaban! Paco! Padre Gilbert! Anong ibig mo sabihin, Veronica? Siya ang lola patring ko! Ang nagpalaki at nag-alaga sa akin! Simula ng bata pa ako! La, ano pong ginagawa ninyo rito? Alam niyo po namang delikado rito eh! Hinanap kita sa nayon natin pero hindi kita makita, Apo. Nagsabi sa akin ng mga kanayon natin na sumama ka sa 2 binatang ito para harapin ang aswang. Sandali, hindi dapat tayo nag-uusap dito. Magtago kayo bago pa madumating ang mga aswang. May nakaharap na po kaming burang, La! Nagawa silang paslangin ni Paco! Pero narinig nyo na bang may mga pag-angil sa paligid? Malamang hinahanap na kayo ng mga aswang na yon. Kapag nagawa nila kayong matunton, manganganib ang mga buhay ninyo. Kaya halina kayo, sumama kayo sa akin. Magtago na muna tayo. Nagkatinginan kaming 3 ni Paco at Veronica. Alam kong hindi susunod ng kapatid ko sa sinabi ni Tandang Patring. Magsasalita na sana ako para yayain siya, pero naunahan na niya ako. Hindi po ako magtatago, Tandang Patring. Haharapin ko po ang mga aswang na yun. Pero hindi nyo alam kung anong panganib ang kakaharapin ninyo. Malalakas sa mga burang na pwede ninyong makalaban. Pwede kayong mamatay dahil sa kanila. Ay, Padre Gilbert, may posibilidad na mamatay kayo kapag nakipagbuno sa mga aswang na yon. Pasensya na po kayo, Tandang Patring ha.
Pero bago po kami nagpunta dito, napag-isipan na po namin ang gagawin namin dito. Para rin po naman sa mga tao sa nayon ninyo ang gagawin namin eh. Alam ko naman yon. Kung hindi ko na kayo mapipigilan pa, ay sige, sasamahan ko kayong tatlo. Tutulong ako sa inyo. Ilang taon ko rin iniwasang madawit sa mga ganitong bagay. Pero marahil, panahon na rin ito para muling harapin ang landas na minsan ko nang tinalikuran. Lola Patre? Nagulat kaming tatlo dahil sa mga sinabi ni Tandang Patring. Hindi naman namin lubos maintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Minabuti na lang din naming huwag magtanong. Hindi ko alam kung bakit parang wala rin kaalam-alam si Veronica sa mga sinabi ng lola niya. Pero hindi na ako nag-usisa pa. Nariyan na sila. Ramdam ko ng enerhiya nila. Hindi ako pwede magkamali. Marahil, nandito na ang mga nilalang na hinahanap natin. Saktong pagkasabi ni Paco niyon, may lumapag na 2 burang sa harapan namin. Kaagad silang napangisi nang makita nila kami. Ang isa sa kanila ay napatingin kay Tandang Patring, kaya kinatuban akong may ugnayan silang dalawa. Inihanda namin ang mga sarili namin dahil alam naming aatake rin sila sa amin. Sinasabi ko na sa inyo, hindi basta mga aswang ang makakaharap natin. Ang 2 yan ang pinakamalakas sa kanilang lahi. Paniguradong mapapalaban tayo ng gusto sa kanila. Nandito na po tayo sa sitwasyong ito, Tandang Patring. Hindi na po ako atras pa. Sa wakas, ay nagkita ulit tayo, Patring. Matagal na panahon na rin ang huli kitang nasilayan. Napatingin kaming tatlo kay Tandang Patring. Napansin kaagad namin ang naging seryosong mukha niya habang matalim na nakatingin sa isang burang. Hindi kami nakapagsalita noon dahil hindi namin nakakalaing kilala ng asong na yon si Tandang Patring. Nandito lang naman kami para wakasan ang kasamaang ginagawa ninyo. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin nagbabago si Tandang Patring, Kuya Artemio. Hindi kami nagpunta dito para makipag-usap lang sa inyo. Lalabanan namin kayo para matapos ang pag-aasik ninyo ng kasamaan. Napatingin ang 2 burang sa kapatid ko. Napangisi sila pero kapansin-pansin ang galit nila dahil sa sinabi ni Paco. Napahawak na ako sa patalim ko nang umangil sila sa amin. Pinakala kong sila ang susunod sa amin pero nagkamali ako. Noon din ay may nagsilati ng ibang mga aswang. Sa tansya ko, nasa higit 10 ang bilang ng mga nilalang na yun. Mukhang bago natin makalaban silang 2 ay dadaan muna tayo sa mga alagad ni Artemio. Kung ganoon, wala tayong magagawa kundi harapin sila. Wala na po akong pakialam kung ilang aswang pang kaharapin natin, Tandang Patring. Ang mahalaga sa akin, mapas lang silang lahat sa kahit anong paraan. Tumangulang ang matandang babae sa sinabi ng kapatid ko. Hindi ko na nagawang makapagsalita noon dahil labis ako nababahala sa magiging sitwasyon namin. Napapikit ako para manalangin at humingi ng gabay sa itaas. Nagsiangilan ang mga aswang noon at pagkamulat ko ng aking mga mata, nagsimula na silang sumugod sa amin. La, pagtulungan po natin ang mga aswang na susugod sa ating 2. Sina Paco at Padre Gilbert naman po ang bahala sa iba pa. Sige, Apo. Mas mabuti lang yun ang gawin natin. Napatingin ako kay Paco at tumangulang siya sa akin. Unang sumugod sa amin ang 5 aswang. 2 ang naging kalaban, nina Tandang Patring at Veronica. Habang kami naman ni Paco ay 3. Nagsimula na kaming makipagbuno sa kanila at ang nasa isip ko lang noon ay kailangan ko tulungan ng kapatid ko sa kahit anong paraan. Kuya Gilbert, puruan niyo na lang po ng pagtagama ang kalaban nating aswang. Ako na pong bahalang tumapos ang buhay nila. Hindi pa ako. Gaya mo. Papas lang na rin ako. Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo, kuya? Oo ba ako? Hindi na nakaimik pa ang kapatid ko. Nakipaglaban na lang kaming 2 sa mga asong na umaatake sa amin. Nagawa namin iwasan ang mga ito, pero hindi rin namin sila matamaan ng pagtaga. Kahit ganoon, walang gustong tumigil sa aming 2. Kuya, ikaw na bahala sa isang yan. Puntirihin niyo lang po ang leeg niya. Ako naman po sa 2 pang to. Sige pa ako. Gagawin ko ang gusto mo. Tandang Patring! Veronica! Kapag kailangan po ninyo ng tulong, sabihin niyo na po sa akin! Pareho namang tumango ang maglola sa sinabi ng kapatid ko. Nagkanya-kanya muna kami ng laban noon. Dahil isa lang ang kalaban ko, naisip kong madali ko lang tong matatalo.
Mabilis ko siyang sinugod. Pero dahil mas maliksi siya kung ikukumpara sa akin, walang saysay ang mga unang atake ko. Ngunit ang subukan kong tagain siya sa leeg nang mapalingon siya sa mga kasamahan niya, nagawa ko rin siyang tabahan. Pinaghirapan mo pa akong tamaan ka, ha? Ngayon, tapos ka na sa akin! Hindi na kita hayaang mabuhay pa! Isusunod ko na rin kayo sa kasama ninyo! Tutulungan ko pa sana noon si Paco na kalabanin ang dalawang aswang, pero nagawa naman niyang mapabagsak ang mga ito. Inundayan niya ng pagdaga sa leeg ang mga nilalong na yun. At namangha ako dahil napugutan niya ng ulo ang mga ito. Napatingin din ako sa maglola at nakitang napaslang din nila ang kanilang mga kalaban. Sabihin na lang nating nagawa din yung paslangin ng mga alagad ko. Pero hindi pa natatapos doon ang laban ninyo! Kahit ilang alagad pa ninyong utusan ninyong umatake sa amin, papaslangin namin silang lahat! Wala kaming ititira! Matapang ka bilang isang baguang albularyo, binata. Pero walang magagawa ang tapang mo. Pagdating sa amin, mahina ka pa! Ibig sabihin, ikaw ang aswang na sumapi sa binatilyong yun! Kinumpirma naman ng aswang na yon na siya ang tinutukoy at tinahanap ni Paco. Napakuyom ng palad ang kapatid ko dahil sa sinabi ng aswang sa kanya. Napangisi rin ito at sa pagkakataong yon, muli niyang inutusan ang mga natitira niyang mga alagad na sugurin kami. Wala na kaming nagawa pa, kundi labanan sila. Tapusin natin kaagad ang laban sa mga nilalang na ito nang sa gayon ay makaharap natin ang mga burang na yan. Opo, Tandang Patring! Kuya, alalayan po natin ang isa't isa! Sige, Paco! Dahil nakalapit na sa amin ang mga aswang, pinagtulungan namin sila ni Paco. At mga atake sana sa akin ng dalawa sa mga kalaban namin nang pigilan sila ng kapatid ko. Sinipa niya ang isa at sinumpot naman niya ng malakas ang isa pa. Parehong napaatras sa mga aswang na iyon, kaya kami naman ang mabilis sa sumugot sa kanila. Nang makalapit kami, inambahang tatagain ni Paco ang katapat niya, pero nahawakan ng nilalang ang kamay niya. Ibinalibag siya ng aswang, kaya nabuwal siya sa lupa. Hindi! La! Si Paco! Mukhang maalangan siya sa kalaban niya! Huwag kang mag-alala, Apo. Alam kong kaya ni Paco ang katunggalin niya. Magtiwala ka sa kanya. Paco! Tumayo ka na! Papalapit na sa'yo ang aswang! Hindi kita matutulungan dahil may kalaban ako eh! Nakalapit noon ng aswang sa kapatid ko. Pinaibabawan siya ng nilalang. Nababahala ko ng labis para kay Paco, kaya sinubukan kong makaalis sa kalaban ko. Pero hindi ako hinayaan ng aswang na katapat ko dahil hinahabol niya ako. Napasigaw na lang ako nang ibabaon ng nilalang ang mahahaba niyang kuko sa leeg ng kapatid ko. Inaasahan kong mapapatay niya si Paco, pero nagulat ako nang bigla na lang napahandusay sa lupa ang nilalang. Tayop ka! Pinahirapan mo pa akong paslangin ka, ha? Naku, salamat sa Diyos at hindi ka napaslang pa ako! Hindi po mangyayari ang bagay na yun, kuya. Kung may mamamatay man po rito, ang mga aswang na yun. At hindi po ako. Hindi tayo. Dahil sa sinabi ni Paco, bigla akong ginanahan sa laban. Tinapos ko na ang katunggali ko nang magawa ko siyang mataga sa kanyang leeg at maging sa kanyang dibdib. Mabilis ko ring nilapitan ang kapatid ko nang makita naming nakikipaglaban pa sina Tandang Patring at Veronica. Tumakbo kami palapit sa kanila at pinuntirya ang mga kalaban nila. Huwag na natin silang hayaang makatakas pa, Paco! Opo, kuya! Tandang Patring! Veronica! Wakasan na natin ang buhay nila! Pagkasabi ni Paco niyon, sabay-sabay naming sinugod ang dalawang natitirang kalaban namin. Tatakbo pa sana palayo ang mga ito, pero napigilan namin sila. Nang magawa namin silang mahuli, hindi na kami nagdalawang isip na paslangin sila. Nang bumagsak na ang mga nilalang, nakarinig kami ng mga pagaspas ng pakpak. Napalingon kami sa dalawang burang at nakita naming papalipad sila palayo. Mga burang! Tatakas sila! Hindi sila pwede makatakas! Sundan natin sila! Kailangan natin silang tapusin! Dahil sila na lang ang natitirang kalaban natin! Paniguradong may ibang binabalak ang dalawang iyon. Kapag sinundan natin sila, kailangan maging handa tayo sa mga posibleng mangyari sa atin. Nakahanda na po ako sa bagay na ito, Tandang Patring! Ako rin po! Kung saan ang kapatid ko at kung ano man ang magiging pasya niya, sasama po ako sa kanya! Sasama rin po ako sa kanila, La. Marami na po tayong napaslang ng mga aswang para umatras pa. Kung ganon, halina kayo at sundan na natin sila. Kung hindi ako nagkakamali, babalik sila sa kuta nila.
Paniguradong may iba pang mga aswang doon kaya dapat tayo maging maingat. Tumangulang kami kay Tandang Patring noon. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa kuta ng mga aswang. Alam ni Tandang Patring kung nasaan ito, kaya sumugod kami sa kanya. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang tanungin ang matandang babae. Tandang Patring, pwede ko po bang malaman kung bakit magkakilala po kayo ng aswang na kalaban po natin? Napansin ko po kasi parang kilalang kilala po nila kayo eh. Oo nga po la. Wala rin po kayong nabanggit sa akin tungkol sa kanila eh. Alam kong magugulat kayo kapag sasabihin ko ito sa inyo. Pero matanda na ako para magtago pa ng sekreto. Ang aswang na yon ay sina Artemio at Hector. Magkapatid silang dalawa. Huwag po ninyo sabihin sa amin na naging kasintahan niyo ang isa sa kanila, Tandang Patring ha? Parang gano'n na nga, iho. Tama ang iniisip mo. Isa sa kanila ang naging kasintahan ko at yon ay si Artemio. Pero hindi nagtagal ang naging relasyon namin matapos kong malaman na isa pala siyang aswang. Maaga ko yung nadiskubre kaya't nakipaghiwalay ako sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Patring? Isa kong baguhang manunugis ng naging kasintahan ko si Artemio. Ipinakilala ko siya sa mga kasamahan ko. Pero ayon sa mga kagrupo kong manunugis, hindi magandang kutob nila sa kanya. Bakit naman po, Tandang Patring? Sinabi nila sa akin na hindi nila siya mapagkakatiwalaan. May mga kasamahan din akong nagsabing kilalanin ko siya ng husto dahil hinala nila ay may itinatago siya sa akin. Hindi nga sila nagkamali. Isa palang aswang ang lalaking yon. Hindi lang basta nilalang, kundi isang burang na may malakas ding kakayahan bilang aswang. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ng mga bagay na to la? Dahil maging ako, Apo, ay gusto na rin ibaon sa limot ang tungkol sa bagay na yon. Kung hindi ko sana kayo sinundan, hindi rin mauungkat ito. Pero hindi naman kita po pwedeng pabayaan na mapahamak sa aswang na yon. Hindi na nakaimik pa si Veronica dahil sa sinabi ng lola niya. Dahil naisip kong maraming alam si Tandang Patring tungkol sa mga aswang na yon, naalala kong itanong sa kanya ang tungkol sa bagay na bumabagabag sa isipan ko. Tandang Patring, may nadaanan po kaming malaking puno kanina. May mga naglalakihang paniki pong nandoon. May nakita rin po kaming malapot na haligi doon na hindi kaya-aya ang amoy. Kaya pala bago ako dumating ay may nakalaban na kayong mga aswang. Bakit naman po, Tandang Patring? Sa punong yun madalas nakasabit ang mga burang. Ang malapot na likido ay laway nila. Marahil, nagtaka kayo nang bigla silang umingay, hindi ba? Opo la. Ang mga paniking nakasabit doon ay mga burang na marahil ay nakalaban na rin ninyo. Silang nagbibigay ng senyales sa kanilang mga kasamahan, lalo na sa kanilang pinuno, sa pamamagitan ng paglikha ng ingay. Marahil sila po ang aswang na una naming nakalaban dito sa gubat. Pero kung mga aswang po sila, bakit hindi ko man lang po naramdaman kayong isa kong albularyo? Marahil yun dahil baguhan ka pa lang, Paco. Hindi pa sapat ang mga nalalaman mo sa pagiging albularyo, lalo na sa mga dasal at orasyon. Hindi pa matukoy kung may ginamit na orasyon o ritual ang mga aswang. Ibig niyo po bang sabihin may ginamit po na orasyon o dasal ang mga aswang na yun? Kaya hindi po sila naramdaman ni Paco? Oo, Apo. Kilala ko si Artemio. May mga alam din siya sa mga ganong bagay dahil natuto rin siya sa akin noon. Bago ko pa nalaman na aswang siya, ay may ilang orasyon na rin akong naituro sa kanya. Siguro, sa paglipas ng mga taon na hindi kami nagkita, mas pinag-aralan pa niya ito. Kahit papaano, ay nalinawan din kaming tatlo tungkol sa mga bagay na iyon. Dahil sa pagkukwentuhan namin, hindi na namin namalayang nakarating na pala kami malapit sa kuta. Naging maingat kami sa mga kilos namin hanggang sa hindi kalayuan ay may natanong kaming isang matandang lalaki. Bibilisan sana ni Paco ang paglalakad para lapitan ng matandang yun, pero napigilan siya ni Tandang Patring. Napatango rin kami noon sa likod ng malaking puno kung saan tanaw pa rin ang matanda. May problema po ba, Tandang Patring? Kung balak mo puntahan ang matandang yan, huwag mo nang gawin, Papa ko. Ilalagay mo lang sa kapahamakan ang sarili mo. Tayong lahat. Kilala ko po yung matandang yun. Wala po tayong dapat ikabahala sa kanya dahil hindi po siya aswang.
Hayop talaga ang Hector na yon. Gagawa ka pa niyang paikutin. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Patring? Siya si Hector, ang kapatid ni Artemio. Imposible po yun, Tandang Patring. Nakausap ko po yung matandang yan noon eh. At siyang nagsabi sa akin tungkol sa mga burang. Hindi ko po ramdam na isa po siyang aswang, kaya mali po yata kayo sa bagay na yun. Marahil may ginamit din siyang orasyon para hindi malaman ng mga albularyong gaya mo na isa siyang aswang. Pero maniwala ka sa akin, siya ang isa sa mga burang na nakatapat natin kanina. Kung totoo po yan, unang niya talagang nanda siya sa akin. Para palang paay ng pagsasabi niya sa akin ng tungkol sa kanila eh. Marahil, planan talaga nila to ng kapatid niya. Siguro ganun nga pa ako. Pero mabuti na lang, hindi kanya ginawa ng masama nung una kayo nagkita. Sigurado may binabalak sana sila kay Paco, kaya niya ginawa ang bagay na yon. Hayaan ninyo at malalaman din natin ang dahilan ng aswang na yon. Tiwala ako sa kanya. Kaya humanda siya sa kabayaran ng ginawa niya sa akin. Nanatili lang kami sa pinagtataguan namin hanggang sa umalis ang matandang lalaki at pumasok sa isang bahay. Ilang sandali pa kami nagmatsyag hanggang sa may nakita kaming mga aswang sa paligid. Sa tansya namin ay nasa 6 lang sila, kaya kahit papano ay hindi na kami nabahala. Alam namin kaya namin silang paslangin kaagad. Sa pagkakataong iyon, niyaya na kami ni Tandang Patring na pasukin ang kuta ng mga aswang. Hindi matatapos ang laban kung mananatili lang tayong nagtatago rito. Ang mabuti pa, harapin na natin sila. Tama pong sinabi ninyo, Tandang Patring. Tara na po! At nang mapasong natin ang mga aswang na yun! Hindi na natin sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Alam ko inaasahan ni na Artemio at Hector na susundan natin sila at marahil nakahanda sila sa pagpunta natin dito. Huwag tayo magpatalo sa kanila kahit anong mangyari. Opo, Tandang Patring. Hindi na po ako magtitimpi sa mga nilalang na yun, Tandang Patring. Ako rin, Pula. Gagamitin ko po ang mga bagay na naituro niyo sa akin noon. Dapat ang una lang ang matandang babae. Nang makarating kami sa mga kabayang nandoon, napansin kaagad ng mga aswang ang presensya namin, kaya agad nila kaming pinaligiran. Walang ano-ano, lumabas din ang 2 matandang lalaki sa kubo. Hindi talaga ninyo kami tinagtanang patinga! Inasahan na rin naman namin yun eh. Kaya lang, hindi ako makapaniwala sa tapang ninyo na pati rito sa kuta namin. Kaya habol kayo! Dahil hindi kami naglakbay para sa wala. Ikaw na matanda ka! Umagda ka sa akin! Minanipula mo lang pala ako! Sinabi ko naman sa'yo ang totoo. Yun nga lang, may kapalit. Sayang, at hindi talaga kumana ang plano namin. Nakaramdam ako ng inis dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Napatingin ako sa kapatid ko at matalim ang titig niya kay Tandang Hector. Nasa ganoong sitwasyon kami nang inutusan ni Tandang Artemio ang mga alagad nila na sugurin kami. Sinunod sila ng mga aswang, kaya umatake rin sila sa amin. Unahin na natin ang mga nilalang na ito. Isunod na lang natin sina Artemio at Hector. Mas madali sa atin ang labanan sila kapag wala na silang mga galabay. Sige po, Tandang Patring. Ipapakita natin sa kanila na mali rin sila ng kanilang binangga. Tumango na rin kami ni Veronica bilang pagsang-ayon sa matanda. Nakipaglaban kami sa mga alagad ng mga burang dahil alam naming maghihina lang din ang mga aswang na iyon at mabilis naming matatalo. Walang tigil namin silang inatake. Noong una ay nakakasabay pa sila sa amin, pero nang lumaon ay nahirapan na sila. Sabay-sabay rin kasi kaming umatake. Nakarinig kami ng pag-angil at nang tingnan namin ang 2 matanda, nagpalit na sila ng anyo sa pagiging burang. Maghintay lang kayong 2 dahil magtutuos din tayo. Maipaghihiganti ko mga kasamahan kong manunugi sa pinaslang ninyo noon. Sige, Pating. Isusunod ka na sa kanila! Wala ka rin namang pinagkaiba sa kanila! Nagpatuloy kaming labanan ang mga alagad ni Tandang Artemio at Tandang Hector. Pinagtataga namin sila hanggang sa nagawa namin silang mapuruhan. Dahil marami na rin silang sugat na natamo mula sa amin, naging mabilis ang kilos namin ni Paco para lapitan sila. Dinilitan ng kapatid ko ang leeg ng 2 kalaban at ako naman ay pinagtataga ang batok ng mga ito. Napas lang din nila Tandang Patring ang mga kalaban nila. Nang maubos naming mapabagsak ang mga nilalang, hinarap na namin ang 2 burang. Pinakala ko madaling manipulahin ang isang baguhangan bularyong tulad mo. Nagkamali pala ako.
Hindi kita nagamit laban kay Patrick dahil nagkampihan pala kayo! Bakit naman ninyo ako magagamit laban sa kanya, ha? Para makuha ang bagay na hawak niya! Noon pa man namin nais makuha! Napatingin kami kay Tandang Patring ng mga sandaling iyon. Nanatili din kaming handa dahil baka umatake ang dalawang burang sa amin. Sinasabi ko na nga pag may balak kayo kay Paco. Marahil gusto kanilang sapian o kontrolin para kunin sa akin ang patalim na makakapaslang sa kanila, Paco. Anong patalim naman po ang tinutukoy nila, Tandang Patring? Eto, Paco, ang patalim na ipinamana sa akin ng lolo kong Santiguar, hindi basta-bastang Sansibar, dahil may ritual na inialay ang dugo ng malalakas na albularyong manunugis. Inilabas si Tandang Patring sa kaluban ang isang sansibar na tila may kakaibang kinahang. Namangha kami dahil kahit tingnan lang namin iyon, alam naming may enerhiya sa patalim na ito. Bahagya namang napatras ang dalawang gurang nang makita nila iyon. Sinabi naman ni Tandang Hector na inasahan niyang mapapakinabangan niya si Paco dahil inisip niyang magkaka-interes ang kapatid ko sa patalim ni Tandang Patring, at kapag nakuha ito ni Paco sa matandang babae, madali lang nilang maaagaw ito sa kanya. Hindi ko inaasahan ganyang kamabahong tingin niyo sa akin. Yung pala ang patalim na pinakwento mo sa akin noon. At si Tandang Patring ang matandang babaeng tinutukoy ninyo. Pwes, para sabihin ko sa inyo, kahit mapasa kamay ko ang patalim ni Tandang Patring, hindi rin naman ninyo ito makakuha sa akin eh. Nabigo ako sa balak ko sa inyo, bata. Kaya gaya ng matandang yan, isasama namin kayong lahat sa hugay niya! Unang sumugod noon si Tandang Hector sa amin. Nanatili namang nakatayo si Tandang Artemio at pinanood ang kapatid niyang nakikipaglaban sa amin. Pinupunteriya ng aswang ang kapatid ko, kaya hindi namin siya hinayaang magtagumpay sa binabalak niya kay Paco. Kapag inatake niya si Paco, sinusugod din namin siya, dahilan para mapaatras siya ng bahagya. Dahil sa ginawa namin ay naggalit ang nilalang. Nang muli namin siyang atakihin ni Veronica, hinuli niya kami at walang awang ibinalibag at malakas na ibinagsak sa lupa. Kahit anong gawin mo, hindi ko hayaang saktan mo ang kapatid ko! Kuya! Veronica! Huwag kayong mangialam! Laban namin to ng pirata! Hayaan niyo siya ang kalabanin ko! Dahil ramdam ko ang pananakit ng likod ko na tumama sa batong binagsakan ko, hindi ako kaagad nakatayo. Nakita ko na lang na nakikipaglaban na siya sa aswang. Napatingin ako kay Veronica at napansin kong nawalan ng malay ang dalaga. Sinugod din noon ni Tandang Artemio si Tandang Patring, kaya hindi na niya natulungan ang apo niya. Pagbabayaran mong ginawa mo kina Kuya at Veronica! Ayop ka! Yun ang nababagay sa mga nangigil ang binata. Ikaw lang ang gusto kong makalaban. Wala nang iba. Manda ka dahil ikaw ang unang mamamatay sa inyong ama. Ginamit ng burang ang kakayahan niyang makalipad. Nang nasa itaas na siya, ay bumulusok siya pa ibaba para atakihin ang kapatid ko. Napatingin si Paco sa akin at kita kong nababahala siya. Pero kahit na ganoon, itinuon na muna niya ang atensyon niya sa pakikipaglaban. Dadagitin sana siya ng burang, pero nagawa niyang makadapa, kaya hindi nagtagumpay si Tandang Hector sa balak niya sa kapatid ko. Kuya! Huwag na po ninyong pilitin ang sarili ninyo! Kaya ko na pong labanan ng aswang na to! Sige, kapag naging maayos ang lagay ko, tutulungan pa rin kita pa ako ha! Mag-ingat ka! Tumangulang sa akin ang kapatid ko noon at nagpatuloy sa pakikipagbuno kay Tandang Hector. Ilang beses sinubukan ng aswang na dagitin ang kapatid ko, pero hindi na siya nagtatagumpay. Dahil nainis na siya sa ginagawa ni Paco, lumapag siya sa lupa at nilabanan ang kapatid ko. Nang makatayo naman ako, hindi na rin ako nagdalawang isip na tulungan si Paco. Kuya Gilbert! Kaya ko na po ang aswang na to! Alam ko pa ako, pero hayaan mo akong tulungan ka! Papasagin natin siya! Ay, magsama pa kayong dalawa! Ay, hindi ninyo ako matatalo! Pagsasabayin ko na lang kayong paslagin! Nang sa ngayon, ay mawala na mga tulad niyong pakinamera! Bahagya kaming napalayo noon ni Paco kay Tandang Hector, pero hinabol kami ng aswang. Dahil doon, nagkatinginan kami ng kapatid ko at sabay na sinulubong ang aswang. Mabilis ang naging kilos niya, pero kahit na ganoon, ay nagagawa namin siyang sabayan. Naiilagan namin ang atake niya at ganoon din siya sa amin. Hanggang sa
Nang sumugod siya, ay mabilis siyang sinakyan ng kapatid ko. Hindi niya inasahan iyon dahil nabigla siya sa ginawa ni Paco. Sinubukan pa niyang alisin ang kapatid ko pero nagawa na siyang sakalin ni Paco gamit ang kanyang braso. Ngayon, hindi mo na ako mayaalis dito sa likuran mo! Ito na ang magiging katapusan mo, Tandang Hector! Malakas ka nga, pero hindi ka nag-iisip! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo, binata! Pagsisisiya mong ginawa mong ito! Ito na mabagay sa tulad ninyo! Walang ang kaluluwa ninyo! Kaya mamatay na kayo! Hindi naman ginagawa mo nga ngayon ka! Hindi pinakinggan ni Paco ang kahit na anong sabihin ni Tandang Hector. Patuloy lang ang kapatid ko sa pagtaga sa kanyang likuran at sa ibang bahagi ng katawan niya na maaabot ng patalim ng aking kapatid. Dahil walang tigil si Paco, nakaramdam ng panghihina ang aswang. Walang ano-ano, bigla na lang itong bumagsak sa lupa. Mabilis namang tumayo si Paco at paulit-ulit na pinagsisipa ang nilalang. Tapos ka na ngayon, Tandang Hector! Paco! Wala na ang asong na yan. Tapos lang mo na siya. At nagawa mo pang ihiwalay ang katawan at ulo niya. Nababagi lang sa kanyang ginawa ko, kuya. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng pagsigaw mula kay Tandang Patring. Dahil doon, napalingon kami sa kanya at nakita naming sinasakal na siya ni Tandang Artemio. Iniangat ng aswang ang matandang lalaki sa lupa para mas mahirapan siya sa kanyang sitwasyon. Kukunin sana ng burangan sa Sibar kay Tandang Patring pero inihagis iyon ng matanda palayo sa kanya. Sakto namang mas malapit iyon sa amin ni Paco kaya mabilis sa kinuha ng kapatid ko ang patalim na iyon. Walang iya ka talaga, Patring! Dahil sa ginawa mo, pinipilit mo akong gawin ito sa'yo! Kahit anong gawin mo sa akin, hindi mo makukuha ang patalim na yon, Artemio. Natalo mo kami noon. Pero ngayon, sisiguraduhin kong dito na matatapos ang kasamaan mo. Nagalit ang aswang dahil sa sinabi ni Tandang Patring sa kanya. Muli niya sinaksak ang matandang babae sa tiyan. Napahiyaw ulit si Tandang Patring pero hindi sumusuko ang matandang babae. Napatingin sa amin si Tandang Artemio at nang mapansin niyang napaslang namin ang kapatid niya, mas nagalit siya. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa kapatid ko! Isusunod kang patayin ang binatanggan, Artemio! Paco, pasagin mo siya gamit ang patalim na yan. Pareho lang tayo ng layunin na wakasan ang aswang na yan at ang mga kasamaan niya. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. Ang tugo mo, kailangang ipahid sa patalim. Nawalan ng malay noon si Tandang Patring. Napatingin naman ako sa kapatid ko at napatango kami sa isa't isa na tila alam kung ano ang dapat gawin. Dahil aatake na sa amin si Tandang Artemio, mabilis na hiniwa ni Paco ang palad niya at ipinahid sa Zanzibar ang dugo niya. Parang nagliwanag iyon at ayon kay Paco, may naramdaman siyang kakaibang enerhiya na lumukob sa buong katawan niya. Mapapasakin ang patalim na yan! Papatayin ko kayong lahat! Kuya, kayo na pong bahala kay Tandang Patring. Ako na ang tatapos sa burang na to. Sige, Paco, mag-ingat ka ha. Sinalubong ng kapatid ko ang atake ng burang. Tumakbo naman ako noon at nilapitan si Tandang Patring para alamin kung buhay pa ba siya. Naibsan ang pangamba ko dahil humihinga pa ang matanda. Napatingin ako sa kapatid ko at sa aswang na kalaban niya. Nag-alala ako ng gusto para sa kanya. Pero nang mapansin kong parang nag-iba yung lakas niya, nabawasan iyon. Hindi na kita bubuhayin, hayop ka! Kung may mamamatay ba sa ating dalawa, ikaw yun at hindi ako! Walang tigil na inatake ni Tandang Artemio si Paco. Pero hindi nagpapatalo ang kapatid ko sa kanya. Ilang beses niyang sinubukang hulihin ang kapatid ko para ilipad, pero bigo siyang magawa iyon. Sa tuwing nahahawakan niya si Paco, ay tinataga ng kapatid ko ang kamay ng aswang. Dahilan para mabitawan siya ng burang at mapahiyaw ito dahil sa sugat na natatamo. Kalaunan, dahil nadala ng labis na galit niya si Tandang Artemio, sunod-sunod niyang sinugod si Paco. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo ako mapapaslang! Tatapusin ko na ang laban natin to, Tandang Artemio! Kung gano'n, wakasan na natin to at huwag nang patagalin pa, binata! Sinalubong nila ang atake ng isa't isa. Inakala kong maaalangan ng kapatid ko,
Pero ganoon na lang ang kulat ko nang mapasigaw ng malakas si Tandang Artemio habang tila nakayakap kay Paco. Walang ano-ano, may hinugot siya sa bandang tiyan ng aswang at noon ko lang din napansin na bumaon doon ang sansibar at tagos pa ito hanggang sa likuran. Napaungon na lang doon ang burang at napaluhod sa lupa. Katapusan na ng buong lahi ninyo, Tandang Artemio! Tanggapin mo tong hatol kong kamatayan sa'yo! Tumilapon ang ulo ng matandang Artemio at bumagsak ang katawan niya sa lupa. Guminhawa naman ang pakiramdam ko noon dahil akala ko ay maayos na ang lahat. Pero laking gulat ko nang biglang bumangon si Veronica at napahalakhak ng malakas. Nanlilisik din ang mga mata niya kaya kintuban akong sumabi sa kanya si Tandang Artemio. Mabilis siyang sinugod si Paco. Napansin kong may inusal na dasal ang kapatid ko. At nang makalapit sa kanya si Veronica, sinapu niya ang ulo ng dalaga. Dahilan para bigla na lang siyang matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Paco. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Kuya, umalis na po tayo sa lugar na to. Kailangan nating iuwi kagad si Tandang Patring at Veronica. Nasa gayon po magamot ko po sila. Sige Paco, tara na. Umalis kami ni Paco sa lugar na iyon. Nakarating naman kami sa nayong pinanggalingan namin. Mabuti na lang din at hindi pa naging huli ang lahat para kay Tandang Patring dahil nagawa siyang gamutin ni Paco. Ganoon din naman si Veronica na nagpahinga matapos ng lahat ng nangyari sa amin. Ay, buti na lang at bumalik na sa katahimikan ng nahin na Veronica, kuya. Gumaling na rin ang binatilyong hinawahan ni Tandang Artemio. Oo nga pa ako. Ay, naku, mabuti na lang talaga. At pinilit mo akong isama ka rito. Dahil kung hindi, baka pati ako'y mapahamak na rin sa mga aswang dayon. Mga iho, narito ngayon si Tandang Patring. Naroon sila ni Veronica kaya baka gusto ninyong puntahan. Sige po, Aling Perla. Pupuntahan po namin sila ni Kuya Gilbert. Sige, hindi ko na kayo masasamahan pa at may gagawin pa ako. Ayos lang po. Sige po, mauna na po kami sa inyo. Tumangulang si Aling Perla. Kaya umalis na kami ni Paco at pinuntahan sila Tandang Patring at Veronica. Nang makita nila kami, napangiti kagad sila. Kaya ganoon din kami sa kanilang dalawa. Mabuti naman magaling na po kayo ni Veronica, Tandang Patring. Oo nga pa ako. Yun ay dahil sa panggagamot mo sa amin. Salamat ng marami dahil sa ginawa ninyo para sa aming nayon. Ay naku, wala po kayong Tandang Patring. Hindi lang naman po kami ni Kuya ang nakipaglaban sa kanila. Pati kayo rin naman po ni Veronica eh. Kaya dahil po sa atin, muling naging tahimik tong nayon po ninyo. Oo nga po, Tandang Patring. Masaya po talaga kami dahil doon. Paco, bilang pasasalamat sa iyo, tanggapin mo itong sansibar na ito. Ibibigay ko ito sa iyo nang sa gayon ay may magamit ka sa mga susunod mo pang pakikipaglaban. Sigurado po ba kayo, Tandang Patring? Oo naman, iho. Alam kong mas kailangan mo yan. Matanda na ako para itago pa yan, kaya't ipapamana ko na sa iyo. Total, mukhang ikaw rin naman ang makakatuluyan ng apo ko. Lola naman eh. Parang ganun na nga po. Sisimulan ko na po sana ngayon ang panliligaw eh. O siya, ako na magkakasa sa inyong dalawa kung sakali, ha? Namula naman noon si Veronica dahil sa sinabi ni Paco. Hindi nga nagbibiro ang kapatid ko noon dahil niligawan niya si Veronica hanggang sa naging magkasintahan sila. Kalaunan, nagpakasal na rin at ako na nga ang naging pari sa kasal nilang dalawa. Sa kasalukuyan, may 3 anak na silang dalawa at wala na si Tandang Patring. Pinagsisihan ko naman ang nagawa ko ng gabing iyon at hanggang sa ngayon, nanatili akong naglilingkod sa Diyos. Habang nabubuhay ako, hindi mawawala sa alaala ko ang naging karanasan namin sa 2 malakas na aswang laban sa baguhang albularyo.